gagawin biro ang buhay, Itay. Kung si Inay natiis lahat ng pananakit niyo ng kalooban niya, ako hindi! Dahil simulan sa pool, saksi ako sa pagwawalang bahala ninyo sa damdamin ni Inay! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Naliligaw nga ba ang puso? Bagamat tandaan na palaging may isang taong naghihintay na may kaparehong pangangailangan na mahalin mo rin at magbibigay kahulugan sa lahat ng iyong ginagawa. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Orling sa ating dulang sa kanyang panahon. Galing! Aga mo yatang may angkas na asungod dyan sa forklift mo. Ako ba pinariringgan mo, Dado? Ay, bakit? May iba pa bang asungot na nakaangkas dyan kay Orling? Ha? Ba't nga kasi ang aga-aga mo sumampa rito sa forklift ko? Pag nakita ka ng gwardya, tiyak na ako malilintikan sa management. Ay ano? Bakit? Gusto mo maunahan ako nung kung sino-sinong malalantod na sasampa dito sa forklift mo? Ang mabuti pa, ihihinto ko muna itong forklift. Tapos, bumaba ka na. Hintayin mo na lang ako roon sa kubo natin. Pwede? Hindi ako bababa dito hanggat hindi mo ako binibigyan ng kwarta. Ay, sige. O yan, 500 piso. Sige na, bumaba ka na. Hindi. Akin na lahat yan naman ang wallet mo. Ha? Para masiguro ko na walang ibang makikinabang sa pera mo. Napipiko na ako sa'yo, Machay. Aba, Pag hindi ka pa bumaba, tatadya ka na kita para mahulog ka mula rito sa forklift. Ano, gusto mo? Oo na, bababa na. Bakit bang init-init ng ulo mo? Kinokontrol mo kasi ako Manahimik ka rin sa kubo. Tapos! Si Kuya Ronel tumatawag. Hello? Hello, Jenny. Hello, Kuya. Mabuti na patawag ka. Kukumustahin din talaga kita Naalala ko kasi bigla sina Inay at Itay. Tinatawagan ko sa cellphone number na ibinigay nila sa akin. Hindi ko naman makontak. Laging out of coverage area ang kanilang linya. Ang totoo nga niyan naisip ko rin silipin ang Itay at Inay sa lumang bahay natin, Kuya. Isang buwan na rin kasi akong hindi nagagawi ron Pagkatapos ng online school ng mga anak ko, pupunta na ako ron. O sige, daanan mo na rin sa money transfer yung perang ipadadala ko, ha? Para maibili mo sila ng mga prutas at iba pa nila pangailangan. O sige, Kuya. I-text mo sa akin yung mga detalye at ako na ang bahala doon. Nasaan ka ako yung SIM card ko na inalis mo rito sa cellphone ko, Machay? Inilipag ko nga doon sa Pasimano. Hindi ko na nga makita. Ba't kasi kailangan mo pang alisin ang SIM card ko rito sa cellphone ko? Hindi naman iyo to. Sinukso ko nga kasi yung SIM card. Kausap ko nga yung mga kabarkada ko. Hanapin mo yun. Pag di mo yun na ibalik sa akin, huwag ka na magpapakita dito sa kubo kahit kailan. Ay, Diyos ko! Nay! Nay! Ano nangyari sa inyo? Bakit bumagsak kayo dito sa sahig? Tsaka, bakit may sugat kayo sa ulo? Oh, huwag kayong malikot. Para maidampi ko ng maayos sa sugat niyo itong bulak na may gamot. Bigla nga kasing nalabo ang mga mata ko. Kaya hindi ko na rin namalayan. Bumagsak na ako sa sahig. Tumama na pala yung ulo ko sa kanto ng lamesa. Mabuti na nga lang at maliit lang ang naging sugat niyo sa ulo. Ang tanong, nasaan po ba si Itay? Di ba dapat nandito pa siya ng oras na madisgrasya kayo? Dahil paggabi siya sa kanyang trabaho? Matagal nang hindi umuwi rito ang tatay mo, Jenny. Ano? Mahigit sa buwan na rin.
Yung cellphone na binigay sa amin ng Kuya Ronel mo para makonta kami. Dinala din niya nang umalis siya. Pero bakit hindi niyo sinabi agad sa amin ni Kuya ang tungkol sa hindi pag-uwi ni Itay? Bigla-bigla na rin kasi yung panlalabo ng mga mata ko. Kaya nga natatakot akong lumabas. Hindi ako makapunta sa inyo. Baka kasi sa labas pa ako abutan. Baka mas madisgrasya pa ako. Hahanapin ko si Itay. Kahit na ano pang dahilan niya, hindi niya kayo dapat iniwan sa ganyang kalagayan. Orling! Hoy, Orling! May naghanap sa'yo, anak mo daw. Anak? Sino anak? Ay, malay ko sa'yo. Basta tinuro kita dito, tapos. Diyan ka na nga. Oh, Jenny, ano ginagawa mo rito? Kaya pala hindi kayo umuwi. Gumawa na naman kayo ng kubu-kubuhan dito sa highway kasama ang kung sino na naman babae. Ako lang mag-isa nakatira sa kubong to. Tsaka lagi akong straight sa trabaho. Paano ako uuwi? Ay, yung matcha na itinuro kayo sa akin dito, yung babaeng kaalis lang, siya raw ang kasama niyo sa kubong ito. Huwag mo intindihin yun. Lukarit yun eh. Hanggang kailan niyo gagawin biro ang buhay, Itay? Kung si Inay natitiis lahat ng pananakit niyo ng kalooban niya, ako hindi. Dahil simulat sa pool, saksi ako sa pagwawalang bahala ninyo sa damdamin ni Inay. At kung hindi niyo nararamdaman dahil manhid na nga kayo sa ginagawa ninyo, nasasaktan ako para kay Inay. Pwede ba? Nasasaktan ako para sa nanay ko. Pwede ba, Jenny? Sabahin na lang natin pag-usapan ng lahat na ito. Nagmanaksa kayo ng kasamahan ninyo dito sa piyan dahil sa walang katwirang init ang ulo nyo at makulong kayo. Halos sa presinto na rin natutulog si Inay noon. Nabaon siya sa utang dahil sa paghahanap ng pampiyansa para sa inyo. Sa pagsagot sa bayarin sa ospital, sa pag-aagaw buhay ng taong sinaksak ninyo. Hanggang sa pakikipag-areglo sa kaso nyo. Tapos na yan. Kailangan mo pa bang banggitin na lahat ng yan? Oo! Dahil pagkatapos ng lahat ng kabutihan, palaging iginaganti ninyo sa kanya. Jenny! Hindi ba't panliloko? Sama ng loob! Kulang na lang patayin niyo na ang nanay ko sa paulit-ulit na mga kasalanan ninyo! Sige, gabay na yan! Malakas nga din sana. Dado! Pinaulit pa. Ano meron dito? Ba't ginigiba ang kubo-kubuhan ko? Lahat ng kubo-kubuhan dito sa loob at labas ng pier. Gigibain na talagang lahat, Orling. Ano? Pero bakit? Lilinisin na nga kasi ang buong pantalan. Aalisin na rin lahat ng illegal vendors ng mga tagalabasan. Yung kooperatiba na ang mamamahala sa mga tindahan dito sa loob. Oh, Baka hindi mo pa alam, kasama rin tayo sa mga pagbabagong mangyayari dito sa pier. ano ibig mong sabihin? Aalisin na rin lahat ang matatandang forklift operators. Ha? Papalitan na ng mas bata pa at malalakas ang pangangatawan. Sa akin, ayos lang. Hirap na rin kasi ako sa pag-ooperate ng forklift. At saka, babayaran naman ng management yung mga taong isinerbisyo natin dito. Sisinupin na lang namin ng misis ko yung makukuha kong pera para sa mga importanteng bagay. Kung sa'yo, ganun lang kadali ang pagtanggap sa pagbabago rito sa pantalan. Sa akin hindi, Dado. Alam mo, Oling, matagal ko nang gustong sabihin ito sa'yo eh. May maayos kang tahanan. May mapagmahal na asawa. At kahit pa may sarili ng pamilya mga anak mo, iniisip pa rin nila ang kapakanan mo. Kaya, ano pa ba ang hinahanap mo sa buhay? O yan ha. Talagang pinamili kong lahat yan para sa medianoche natin ngayong bagong taon. Yung in-order kong lechon, ma-deliver yun maya-maya. Talaga, kuya?
Alam mo bang lechon ang pinaka-request ng mga anak ko mamayang medianoche? At tiyak, hindi lang sa lechon sila matutuwa dahil ito, Aba? may kani-kanya silang sobre na ibibigay ko sa kanila mamayang pagsapit ng bagong taon. Naku kuya, tiyak na maglululundag sa tuwa ang mga yon kapag naibigay mo na sa kanila ang mga sobre nila. Pero teka, nasa sina Itay at Inay? Abay, silang pinakamahalagang dapat makasama natin sa bagong taong ito. Naroroon sila sa balkonahe, kuya. Ha? Mukhang masinsinan ng pag-uusap. Alam mo na, kinasasabikan din nila ang isa't isa. Nakakakita ka pa ba ng makukulay na helo kapag tumitingin ka sa ilaw, Emma? Ibang parang mga kulay rin ng rainbow. Nitong huli, medyo nabawasan na, Orling. Pinababagal nga kasi ng mga gamot na ibinigay sa akin ng doktor ang paglabo pa ng aking mga mata dahil sa sakit kong glaucoma. Gusto kong malaman mo na ang bagong taong ito ang nagbigay sa akin ng dahilan para ituwid lahat ng mga nagawa kong pagkakamali sa mga taong nakaraan. Basta ako, palagi akong nandito para sa kung ano man ang gusto mong gawin sa mga bagay na alam mong makabubuti na para sa iyo. Maaaring may mga pangyayaring susubok pa rin sa mga kahinaan ko. Mga aral na kinakailangan ko rin pagdaanan para maging ganap ang aking pagbabago. Pero hindi ako natatakot na haraping lahat ng mga yon. Lalo pat kasama kita, Emma. Kayo ng mga anak natin. Bagong taon, isang bagong paraan ng pagbuo ng mga bagong pananaw, mga bagong layunin sa buhay. Pero higit sa lahat, isang bagong bersyon ng ating mga sarili tungo sa optimistikong diwa, hinggil sa isang siklong muling magsisimula sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. In his time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan. Sa kanyang panahon. Ang lahat ay magbabago. Mananaig ang matuwid. Mangingibabaw ang kaligayahan. At maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay. Sa kanyang panahon.
Minsan akala natin ang isang taong palahingi ay umaabuso. Ngunit lingid sa ating kaalaman, may mas malalim na dahilan kung bakit palagi siyang nangangailangan ng tulong. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Poldo sa ating dulang sa kanyang panahon. Polto, kumusta? Nalinisan ko na po yung puntod na mister nyo na nasepa. Salamat. Talagang maaasahan ka. Oh, napinturahan mo na rin pala. Alam ko pong dadalaw kayo ngayong umunda. Pero hindi pa kita napadalhan ng pera. Ay, ayos lang na nasepa. May iba nagbigay sa akin pampintura ng puntod. Sinabay ko ng pinturahan to sa mister nyo. Talaga naman, napakabait mo. Alam nyo naman no, hindi ako nag-iisa sa buhay. May pinaglalaanan ako ng... Oo, alam ko yun. At bago ako umuwi, bibigyan kita uli ng pera. Naku, nakakahiya na Oy, nasepa. wag mong tatanggihan. Ay, Alam ko, pero, kailangan mo ng tulong. Ay, kaya ko naman pong magtrabaho. Nakaka-extra ako kahit Alam pa ko. paano sa... At hindi naman ito para sa'yo. Alam kong may responsibilidad kang inako na hindi mo naman dapat gawin. Kaya ang ibinibigay ko sa'yo ay tulong. Hindi ito para sa'yo, Porto. Kung hindi, para sa responsibilidad na ngayon ay binabalikat mo. Ma, dumalaw ka pala sa puntod ni Papa. Oo. Bakit hindi mo ko hinintay? Sana naipagmaneho kita. Nagtaxi na lang ako. Mabait naman yung driver. Ayun, hinintay niya ako para pag uwi ko safe. Doon na rin ako sumakay ng taxi niya. Gumastos ka pa tuloy. Di ko naman naabalang kahit na sino sa inyong magkapatid. Ayos na yun. Ma, hindi naman po yun abala. Si Papa ang dinalaw nyo. Pareho namin kayong magulang. Hindi abala na samahan ka at Ay, alalayan. Roger, hayaan mo na. Kung gusto mo namang dumalaw sa iyong papa, kahit naman anong oras magagawa mo yon. Hindi naman ako nakaratay sa banig para alagaan at bantayan. Kaya ko pa rin kumilos mag-isa. Kaya nga, wag mo kong alalahanin. Huwag mong masyadong isipin ang sinabi ni Mama. Alam mo naman kahit nung buhay pa si Papa, pumupunta siya kung saan niya gustong pumunta. At madalas nila itong pinagtatalunan. Dahil nga hindi ugali ni Mama na magpaalam kung saan siya pupunta at kung ano ang plano niyang gawin. Ate Adora, ayoko lang kasing isipin niya na pinababayaan natin siya. Noon man at ngayon, Roger, hindi natin madidiktahan si Mama. Mas mabuti pang hayaan na lang natin siya para wala tayong maging problema. Pero ate, may edad na siya. Paano kung sa paglabas-labas niya may mangyari sa kanya? Gusto ko lang siyang protektahan. At kung ako masusunod, gusto ko sana narito na lang siya sa bahay. Para sigurado akong ligtas siya at talagang naaalagaan. Paano, Tinay? Ikaw na uli iiwan ko rito. Ay, ako na pong bahala. Itong perang iniwan nyo, pagkakasyahin ko na hanggang sa hapunan nila. Kailangan puntahan ko sa mansyon si Nana Sepa. Nag-aalala ako dahil 2 buwan na siyang hindi dumadalaw sa puntod ng mister niya. Ay, oho. Sana nga'y maigi naman ang kalagayan ni Nana Sepa. Oo nga.
Marami na siya na itulong sa akin. Makagamti man lang ako sa ganitong paraan sa pag-aalaga ng puntod na asawa niya at sa pangungumusta sa kalagayan niya. Mag-iingat ho kayo, ano, delikado para sa tulad niyong... ang ibig ko sabihin, mag-iingat kayo sa pagtawid-tawid, Mang Polto. Naisulat ko na pong lahat ng habilin nyo, Nana Sepa. Attorney, may isang bagay pa. Sige po. Nakikinig po ako. Tungkol kay Polto, ang sepulturero. Opo. Ano po bang tungkol sa kanya? Mang Polto! Oh, maaga kayo nakauwi. Hindi ko nakausap si Nana Sepa, pero yung katulong niya may inabot sa akin. Ito, Tinay. Ano po, are? Aba, Mang Polto! Medyo malaking halaga po ito. Siguro mga 2,000 piso. Yung nga pagkasabi sa akin ng katulong. Bakit po? May sakit daw ang matanda, pero mahigpit ang bilin na kung magagawi ako doon, iabot sa akin ang envelope na to. Ay, mabuti po kilala kayo nung katulong. Ilang beses na niya akong pinapunta sa mansyon. Minsan, nahihiya na ako. Baka kasi isipin na matanda, pineperahan ko siya. Pero tindadalaw siya sa puntod ng asawa niya, pinapahanap niya ako at nagbibilin siyang pumunta ako sa mansyon. May napakabait po talaga niyan si Nana Sepa, no? Sana lang, bumuti pa ang kalusugan niya. Hindi ko alam, Tinay, kung paano ang buhay namin kapag bigla siya nawala. Bakit mo kami iniwan? Ikaw na lang ang magulang namin, Ma. Ate Adora, ginawa na ng mga doktor ang lahat. Hindi ko ito matatanggap. Kaya pa ni Mama. Alam ko malakas siya. Hindi ito dapat nangyari. Hindi dapat nawala si Mama. Mama! Hinati ni Nana Sepa ang property sa inyong magkapatid. Siniguro niyang pantay ang inyong mana. Salamat, Atty. Vic. Mayroon lang siyang huling habilin tungkol sa sepulturerong si Polto. Habilin? Anong ibig mong sabihin, Attorney? Pinabibigyan niya ng halagang 50,000 ng sepulturero bilang pamana. 50,000 piso? Bakit di pamamana ng ganong halaga ang isang sepulturero? Hindi yan pwede, Attorney. Maaaring kinukwarta lang ng tao yun ng aming ina. Hindi kami papayag na basta na lamang magbigay sa kanya ng halagang yun. May iniwan siyang sulat para ipaliwanag ang kanyang pasya. Kung tutuusin, malihit na halaga lamang yan. Gusto niyang gantihan ang kabutihan ni Mang Polto. Pero mas mabuting basahin niyo muna ang kanyang iniwang sulat. Ikaw na, Ate Adora. Sa inyo, Adora at Roger. Matagal ko nang kilala si Polto. Nasa elementarya pa lang kayo
nung iwan tayo ng inyong ama. Mula noon, siya nang naglilinis ng kanyang puntod at nagpipintura tuwing undas. O kung kailan kailangang pinturahan. Nakakikita pa noon si Porto. Ngunit dahil sa selos ng isang dati niyang kasamahan sa factory, sinapuyan siya ng asido sa muka. Naapektuhan ang kanyang paningin at tuluyang nabulag. Hindi na nakabalik sa factory si Porto. At ang pagiging sepulturero na lamang ang naging kanyang hanap buhay. Mga anak, ang halagang gusto kong ibigay kay Porto, yun ay hindi para sa kanya, kundi para sa dalawa niyang apo na iniiwan sa kanya ng anak niyang babae. Gusto kong makapagsimula siya ng maliit na negosyo para sa kanyang mga apo. Ate, naniniwala ka ba sa sulat na yan? Sulat kamay ito ni Mama. Tumutol man kayo, kailangan gawin ko pa rin ang kanyang hiling. Bilang abogado niya, nagapagpatupad lamang ako ng kanyang mga testamento at kanyang mga habilin. Ay, tuloy po kayo. Tuloy. Naku, pasensya na ha. Wala pong silya rito sa maliit na kwartong inuupahan ni Mang Polto. Ganito ho kami dito sa sementeryo. Ang mga bahay namin singliit ng kwarto. Narito ng lahat. Tulugan, lutuan, at... Huwag ka nang humingi ng paumanhin. Si Mang Polto sana ang gusto namin makausap. Pabalik na po yon. Tinatapos lang ang pagpipintura ng mga puntod. Akala ko bulag siya. Opo. Pero natutunan na niyang tansyahin kung ilang patong ng pintura ang ipapahid sa bawat puntod. Kinakapa niya ang pagpipintura. Mahirap po, pero sanay na siya. May mga apo raw siya. Ito ba sila? Ang dalawang batang natutulog? Ay, opo. Sino ka naman? Anak ka ni Mang Polto? Hindi po. Kapitbahay lang po ako. Marami kaming dito nakatira sa sementeryo. Nagtutulungan po kami. Ang nanay ng mga batang to, namatay po siya sa kanser. Kanser po sa ovaryo. Pagkatapos, bulag naman si Mang Polto. Opo. Kaya kapag nasa trabaho si Mang Polto, binabantayan ko tong dalawang bata. Kung ganun, totoo ang mga sinabi ni Mama. Lalo nating dapat makausap si Mang Polto. Sa akin po talaga ang halagang ito. Ang bilin po ni Mama, puhunan mo sa tindahan o sa kung anong negosyo na pwede mong simulan. Para daw sa mga apo niyo. Gusto niya mabigyan mo sila ng maayos na buhay. Hindi ko alam kung paano pasasalamatan ng inyong pamilya. Si Nana Sepa, hanggang sa huling sandali, kapakanan ng mga apo kong inisip niya. Noong una, Mang Polto, nagalit kami sa'yo. Inakala naming binilog niyo ang ulo ni Mama para palagi kayong bigyan ng pera. Pero ngayon, naiintindihan na po namin. Sa kabila ng inyong kapansanan, pilit kayo nagsisikap sa buhay. Hindi man naging mabuti sa inyong kapalaran, patuloy kayong lumalaban sa buhay. Sana po, mapakinabangan niyo itong ibinigay ni Mama. At kung mag-aaral na po ang mga bata, ipaalam niyo sa amin. Tutulong kami para maihanap sila ng scholarship.
Salamat. Salamat. Magkasunod na dagok mga nandumating sa buhay ko. Sa dulo ng madilim na daan, meron pa rin palang liwanag na magbibigay sa akin ng pag-asa. Hindi ko sasayangin ang tulong ng inyong ina. Magpupunta ako ng maliit na tindahan para may kabuhayan kami ng aking mga apo. Salamat. Maraming salamat. Huwag tayong susuko sa hamon ng buhay. Mabigat man ang krus na pasan natin ngayon, darating ang panahon kung tayo'y mananatili sa tuwid na pamumuhay, tatanggap tayo ng gantimpala sa lahat ng pagtitiis na ating pinagdaanan sa kanyang panahon. Hindi! Huwag niyo sabihin bulag na ako! Anak, Rico, huminahon ka. Ayoko mabulag! Ayoko! Handog ng DZRH ang tula. En su tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanya. In His time. Ang lahat ay magbabago. Mananaig ang matuwid. Mangingibabaw ang kaligayahan. At maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. Iba ang anyaya at pang-akit ng salapi. Maraming tao ay dito'y nararahuyo. Ito ang naging karanasan ni Rico sa ating dunang sa kanyang panahon. Ano? Hinihiwalayan mo na si Mami Esther? Bakit parang gulat na gulat ka, Tor? Kasi akala ko, kontento ka na sa kanya, Tol dahil 1 year na kayo, tsaka pinag-aaral ka niya. Tor, trabaho lang yun. Pinaligaya ko naman siya sa loob ng 1 taon. Kaya manos na kami. Paano ka na ngayon yan? Ang lifestyle mo at ang pagpapadala mo ng pera kay Aling Toyang. Hindi na problema yon. Dahil may nakilala ako na mas mayaman kay Esther. Oh, talaga? Ang bangis mo, Tol. Natuto ka na talaga rito sa Maynila, ah. Ikaw lang eh. Wala kang bilib sa kaibigan mo. Teka, sino naman siya? Nay, nandito na po ako. Narito ako sa kwarto, Marie. Nakuha ko na po yung perang padala ni Rico. Alam nyo, dinagdagan niya, Nay. Salamat naman. Gusto ko kasing mawala na itong pagkasakit na tiyan ko. Mangyayari po yun. Dahil may ipapacheck up ko na kayo.
Malaki-laking halaga rin po itong pinadala niya. Sabi nga niya, simulan ko na raw yung sinasabi kong pagtitinda ng tsinelas sa palengke. Ha? Saan kaya kumuha ng pera ang kapatid mo? Maliit lamang ang sweldo ng gwardiya sa Maynila, ah. Sabi po niya, nangutang daw po siya. Babayaran na lang daw niya po yon sa pamamagitan ng pag-overtime niya. Napakabait talaga ng kapatid mo. Sana huwag siyang matulad sa ibang mga taga Maynila na naliligaw ng landas. Anak, sabihin mo nga sa kanya, dumalaw naman siya rito pag nagkapanahon siya. Oh, ayan, babe, ha? Katulad ng pangako ko sa'yo. Inilagay ko na sa pangalan mo ang titulo nitong bahay na pugad natin. Oo nga, babe. Nabasa ko. Salamat. Ang bait-bait mo talaga. Pinaliligaya mo naman kasi ako, eh. Isa pa, tinupad mo naman ang pangako mo. Hihiwalan mo na ang Esther na yon. Oo naman. Ikaw na lang talaga ngayon. Yan ang gusto ko. At habang napaliligaya mo ko at tapat ka sa akin, makakaasa ka naman na makukuha mo ang mga gusto mo. Pero kapag niloko mo ko, nagkaroon ka ng iba, sisingiling kita ng mahal. Beng naman, hindi ko gagawin yun. Gusto ko lang makatiyak na ang akin ay... Ang dami mong pasalubong sa amin, Rico. Salamat, ha? Wala yun, Ate Marie. Anak, nagtataka lamang ako. Kasi bukod sa mga pasalubong na yon na binigay mo sa akin, meron ka pa rin malaking halagang inabot sa akin. Saan mo ba kinuha yon? O wag mong sabihing inutang mo na naman. Hindi na ako maniniwala. At saka, ang ganda nung kotseng naghatid sa'yo kanina rito, ha? Boss mo bang sakay nun? Yung may-ari nun? O sige, magtatapat na ako. Si Beng ang sakay ng kotse na yun. Ang bading nakarelasyon ko. Ano? At sa kanya galing ang lahat ng ibinibigay mo sa akin? Sa amin? Opo, Nay. Pero nung mga nakarang taon, hindi po. Sa matronang nakarelasyon ko po galing yon. Matrona? Bading? Pineperahan mo sila, Rico? Oh, Diyos ko! Bakit mo naman pinasok ang ganyang trabaho, anak? Masama yan! Nay, ito lang po ang alam kong trabaho na madaling pagkakitaan ng pera sa Maynila. Ang gamitin ng kagwapuhan ko sa mga naghahanap ng ligaya. Para ka na ring hostess, anak. Iwan mo ng trabaho yan. Mamaya magkasakit ka pa. Dito ka na lamang sa atin. Oo nga, Rico. Maaari naman tayong mabuhay ng simple dito. Tulad noon. Pasensya na, ate. Inay. Huh? Pero ayoko nang balikan pa ang kahirapan. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Kaya sana, hayaan nyo na lang ako. Total, tinutulungan ko rin naman kayo. Talaga? Graduation muna sa makalawa? Oo, Tor. Sa wakas, natapos ko rin ng kolehiyo. Galing mo talaga, pre. Sa pamamagitan ng trabaho mo, hindi ka lang basta guminhawa. Nakatapos ka pa sa kolehiyo. Utakan lang yan, pre. Pinaliligaya ko sila, kaya dapat makinabang din ako ng gusto. O, di ba? Ang bangis mo talaga. Talo mo pa ako. Teka, darating ba sa graduation mo sina Aling Toyang at Marie? Hindi. Ha?
hindi na nga nila tinatanggap ang mga pinapadala ko. Pero ayos lang. Naniniwala ako na darating din ang panahon na matatanggap nila tong buhay na pinili ko. Rico! Esther, anong ginagawa mo rito? Hinanap ko talaga kung saan ka madalas maglaki. Esther, matagal na tayong tapos. Iba na ang karelasyon ko. Gusto ko lang namang makita ka, Rico. At makumusta ka. Miss na kita eh. Sana tanggapin mo na yun. Pasensya ka na. Nagmamadali ako. Diyan ka na. Rico, sandali lang. Rico! Magbabayad ka rin. Masasaktan ka rin balang araw. Ang sarap talagang i-drive itong kotse ni Beng. Ang bading na yan. Ayaw pa akong ibili ng kotse. Ay, di bale. Pasasan ba't ibibili mo rin ako? Ay nako. Mukhang tinamaan yata ako sa nainom namin ito ra. Parang inaantok ako. Rico, anak ko. Tinawagan kami ni Thor. Kaya nalaman namin na nabangga ang kotseng sinasakyan mo. Nay, ate, bakit madilim? Hindi ko kayo makita. Boses nyo lang naririnig ko. Anak, huwag ka sana mabibigla. Ang sabi ng doktor na sumuri sa'yo, masyadong napinsala ng aksidente yon. Ang mga mata mo. Hindi. Kaya... Oo, isang bulag na ako. Anak! Rico, huminahon ka! Ayaw ko mahulag! Kumusta ka na, Rico? Beng, bakit ngayon ka lang nagpunta rito? Naging busy ako eh. Nalulungkot ako sa nangyari sa iyo. Bukod sa pagkabulag mo, nasira din ang mukha mo. Pero sabi ng doktor, maaari pa naman daw ako makakita at maaari ko pa rin ipaayos ang mukha ko. Kung may pera ka. Beng, tutulungan mo naman ako, di ba? I'm sorry, Rico. Pero maikli lang ang pasensya ko. Anong ibig mo sabihin? Wala akong tiyaga na mag-akay ng bulag. At lalong ayaw ko sa itsura mo ngayon. Walang hiya ka! Kaya makabubuti na sumama ka na lang sa nanay at ate mo. Dahil ang bahay na ibinigay ko sa iyo, binabawi ko na. Hindi! Rico. Isinali mo rin sa pangalan ko. Rico, bading lang ako, pero hindi tanga. Hindi ko gagawin yon lalo na sa isang bagong karelasyon lang. Peke ang dokumentong nakita mo. Napakasama niya. Matapos niya akong pakinabangan.
Basta na lang niya ako tinapon. Walang iya siya. Tama na yan, Rico. Magkakasakit ka lang kung lagi mong iisipin ang nangyari. Tama ang ate mo, anak. Meron pa namang bukas. Magpasalamat ka na rin dahil siya nang kusang humiwalay sa'yo. Malaya ka na. Ate Marie. Oo nga, anak. Maaari ka nang makapagbagong buhay. Ano pang buhay ang naghihintay sa isang pangit na bulag na tulad ko? Ano pa? Huwag mo sabihin yan. Maganda pang buhay, kapatid ko. At kahit bulag ka na, anak, hindi ka namin pababayaan ng ate mo. Kami ang gagabay sa'yo. Hanggang muli kang magkakita. Patawarin niyo po ako, Inay. Sa hindi ko pagsunod sa inyo. Pangako, kapag nakakita akong muli, hindi ko nasisirain pa ang buhay ko. Tamang landas na ng buhay ang tatahakin ko. Kapag ang magandang kaanyuan ay ginamit sa kasamaan, hindi malayong kunin yun ng tunay na nagbigay, ang dakilang lumikha sa kanya. Huwag mo akong mamurahin, ha? Hayop ka, Peklat. Kahit siga ka, hindi ako paagrabyado sa'yo. Papalag ka, ha? Pero, lulumpuhin kita. Handog ng DZRH ang tula. Ensu Tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakil. Ang lahat ay magbabago. Mananaig ang matuwid. Mangingibabaw ang kaligayahan. At maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. May taong nagbubunto ng ngit-ngit at sisi sa kanyang kapwa na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang pinakamamahal. Bagay na hindi nararapat at dapat na ituwid hanggat maaga. Sapagat mahirap magsisi sa dakong huli. Lalo pa at ang pagkakasalahan ay ang sariling dugo at laman. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Raul sa ating dunang sa kanyang panahon. Gunggong ka mo, alika. Gunggong ka Alika. Bitawan niyo pong kwelyo ko. Hindi ka pala bumili ng alak kagabi. Masama po kasi inyong alak. May sakit kayo sa baga. Bumili ka ng alak! Wala na po akong pera. Ang kinita ko po kahapon sa pangangalakal, ibinili ko ng bigas at ng masustansyang ulam para sa inyo. Huwag na po kayo magalit, Itay. Talagang gunggong ka Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? Huwag mo akong tatawaging Itay. Kayo po ang tatay ko. Hindi kita anak. Huwag niyo po sabihin yan.
Nakamulatan ko pong kayo ang aking magulang. Itinapon na kita. Itinapon niyo po ako. Inampun ako ng ibang tao. Eh bakit nagbalik ka pa sa akin? Dahil kayo po ang tunay kong magulang. Kayo ang dapat kong makasama at paglingkuran. Ilang beses na kitang pinalayas. Paulit-ulit po ako nagbabalik dahil hindi ko po matim na kayo pabayaan. Kailangan niyo po ng kasama. Kailangan niyo ng mag-aasikaso at mag-aalaga sa inyo. May sakit po kayo. Hindi kita kailangan lumayas ka. Kahit palayasin niyo po ako, hindi ako aalis. Ganun. Ayaw mo lumayas, ha? Tingnan ko tigas mo. Tay, hindi po ako aalis kahit paulit-ulit niyo ako saktan. Kung kay, dahil sa'yo na walang pinakamamahal kong asawa. Namatay siya ng isilang ka. Kaya sa langit ang naging galit ko sa'yo. Kaya hindi kita matatanggap na anak kailanman. Kumukulong dugo ko kapag nakikita kita, lumayas ka. Layas! Ano? Tama na po, Itay! Tama na po! Kapag hindi ka lumayas, mapapatay kita. Itay! Itay, inuubo na naman po kayo. Nahihirapan na naman po kayo huminga. Hahagurin ko po likod nyo. Pati ang dibdib nyo. Para maginawaan po kayo. Huwag mo akong hawakan. Nandito ko sa'yo. Layuan mo ako. Itay! Hindi kita kailangan! Lumayas ka, hindi kita anak. Hindi kita anak! Tama na muna yung paghahalongkat mo ng basura, Emo. Magmerienda ka muna. Hindi na, Tina. Ang ipangmimerienda ko, idadagdag ko na lang sa kikitain ko sa araw na to. Para makabili ako ng masustansyang pagkain at gamot ng tatay ko. Puro Itay mo na lamang ang inaalala mo. Pinababayaan mo ng sarili mo eh. Hindi tamang ginagawa mo, Emo. Tina. Kaibigan kita, kaya naawa ako sa'yo. Okay lang na pagmalasakitan mo ang Itay mo kung nagmamalasakit din siya sa'yo. Pero hindi eh. Madalas kang saktan ni Mang Raul. At hindi kanya tinuturing na anak. Itinatakwil ka niya. Wala sa akin yun. Alam kong nasasaktan ka. Ang kirot ng mga tama ng kahoy at iba pang bagay na inihahampas sa akin ng Itay ko, hindi ko iniinda, Tina. Nawawala rin naman ng mga pasa ko. Gumagaling ang aking mga nagiging sugat. Nawawala ang hapdi. Pero ang kirot sa isip at puso ko ng pagtatakwil sa akin ng sarili kong ama, yun ang iniinda ko. Ang hindi mawala sa isip ko at labis na sumusugat sa puso ko. Emo. Sa kabila ng kalupitan sa akin ng Itay, mahal ko pa rin siya. Pero hindi ko kasalanan ng pagkamatay ng inay ko nang isilang niya ako. Bakit ako ang sinisisi ng Itay ko? Bakit niya ako tinatakwil? Bakit? Bakit? Emo! Ha? Mama Minya, mano po? Kawan ka ng Diyos. Ay. Basang-basahan ng pawis Kakatapos ko lang po kasi magbenta ng mga kalakal sa junk shop. Hayaan mong sapnan kong likod man nitong panyo ko. Huwag na po, matutuyo rin po ito. Baka magkasakit ka. Sanay na po akong matuyo ng pawis sa likod. Emo, bakit kasi nagpapakahirap ka pa? Kailangan ko pong kumilos para masuportahan ko sa pagkain at mga gamot ang Itay ko. Sa pamamahay namin, hindi ka kailangan magtrabaho. Kahit wala kang gawin, kakain ka sa oras. Pag-aaralin kita. Hindi ganyang nalilimahit ka. Mama Minya. Sa mahigit 10 taon na kinukup ka ng pamilya namin. Napamahal ka na sa akin, Emo. Itinuring na kitang parang tunay kong anak.
Kulang na lang na ako ang nagluwal sa'yo. Mahal na mahal kita. Alam ko po yan. Kaya naman po labis po ako nagpapasalamat sa lahat ng pagmamahal at kabutihan niyo sa akin. Pero nang malaman mong hindi ka namin tunay na pamilya, umalis ka sa amin. kailangan ko po kasing samahan ng itay ko para hindi siya mapag-isa sa buhay. Pero kawawa naman ang buhay mo sa piling ng tunay mong ama. Makapagtitiis po ako para sa pagmamahal ko sa itay ko. Hanggang kailan ka magtitiis, Emo? Habang buhay po, Mama Minya. Handa po akong magtiis habang buhay. Baka sakali matanggap rin po ako ng itay ko. Inom mga pare ko. Sagot ko lahat, pati pulutan. Okay ka talaga, Peglat, ah. Basta kumita ka sa racket mo, hindi mo kami nakakalimutan ng tropa. Hindi kita katropa, Dolly. Uy! Magkaradyo tayo! Joke lang. Wala namang masamang tinapay sa akin eh. Kahit gaya mong tibo, okay lang sa akin na makaumpuan ko. Huwag lang si Raul. Bakit, Peklat? Ano ba problema mo sa akin? Ha? Tanong ka pa eh. Bago ka pa lang lumalapit, nuubo ka na eh. Lumayo ka rito, baka maawa pa ako sakit mong tisi ko ka. Sakit mo magsalita, tarantado ka. Umuko mo muna, alam! Ha? Hayop ka, Peklat. Kahit siga ka, hindi ako pa-agrabyado sa'yo. Papalag ka, ha? Manululumpuin kita, ha? Emo! Emo! Tama na muna yung pagkakalkal mo ng basura. Ang itay mo! May masamang nangyari ba sa itay ko, Tina? Ginugulpi ni Peklat yung sigang sa kanto. Ginugulpi ang itay ko? Bakit? Hindi ko alam. Puntahan mo agad ang itay mo at baka mapatay siya. Tarantado ka, Peklat. Lakas ng loob mong kumasa sa akin, tijiko ka. Isang tadyak ko lang sikmura mo, bulagta ka na. Hindi ka na makagulapay. Hindi ako magpapa-agrabyado sa'yo. Uy! Dumampot ka pa ng tubo, ha? Sige! Tubo mo! Laban sa matalas ko! Uy, Peglat! Huwag mo na si Raul, may sakit niya, pare! Walang mesa may sakit sa akin. Bago niya ako mahataw ng bakal, gigiripuan ko yung katawan niya. What? Ito! Ako pa? Peglat! Si Emo ang sakit mo na saksak! Ha? Emo! Itay. Emo, hindi mo dapat iniharang ang katawan mo sa pagitan namin ni Peklat. Hindi ko po mapapayagang madisgrasya kayo, itay. Mahal ko po kayo. Kahit 10 po ang buhay ko, itataya ko lahat para po sa inyo. Mahal ko po kayo. Mahal na mahal. Kahit hindi niyo ako matanggap na anak. Matapos mong itay ang sarili mong buhay para sa akin. Ngayon ko nakilala ang mga pagkakamaling nagawa ko sa iyo. Hindi kita dapat pinagmalupitan.
Pinagsisisihan ko ang lahat. Itutuwid ko na ang mga pagkakamali ko sa'yo. Pupunan ko ang lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Emo? Emo! Oh. Patawad. Patawad. Hindi totoong sinabi ko sa'yo na hindi kita anak. Dugo ka ng aking dugo. Laman ng aking laman. Anak kita, Emo. Tunay kitang anak. Abot langit man ang maging pagsisisi kung wala na ang pinagkasalahan. Ang Panginoon na lamang ang maglalaan ng nararapat na kapatawaran sa kanyang panahon. Nimpa, anak. Patawarin mo sana ako. Alam kong malaki ang pagkukulang ko sa inyo ng mama mo. Kaya ako napalito para humingi rin ng tawad sa kanya. Bakit pa? Nabuhay naman kami ng tahimik at masaya kahit wala kayo. Napaunlad nga niya ang buhay namin. Kaya hindi na namin kayo kailangan. Umalis na kayo! Handog ng DZRH ang dula. Ensu Tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanya. Matuwid, mangingibabaw ang kaligayahan at maghahari ang kapayapaan dahil walang mahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. May trabaho na agad ang pamangkin ko, Eloisa? Oo, sabi Kuya Rafael. Nagulat ka, no? Kasi naman, nung makalawa lang siya nakagraduate, ayan pa nga ang medalya niya sa dingding niyo. Ang professor nila nagrekomenda kay Nimpa, Kuya. Sabi niya kasi ayaw niya nang magpahinga. Gusto niya nang mag-work. So, pinasok siya ng professor nila after graduation. Ang swerte mo talaga sa anak, Eloisa. Hindi ka binigo sa mga pangarap mo sa kanya. Dahil sa kabila ng lahat na nangyari sa buhay namin, Kuya, sinikap ko siyang magabayan at mapagtapos ng kanyang pag-aaral. At nakita niyang lahat ng yun. Kaya naman naging magandang halimbawa ka sa kanya. Ay, sana man lang naging tulad ni Nympha ang dalawang anak ko. Kaso, maaga silang nagsipag-asawa. Kaya hindi na nakatapos ng kolehiyo. Billy, uwi na tayo. Kanina pa tayo dito sa park eh. Pero Nympha, gusto ko sana sa labas na tayo mag-dinner. Sa bahay na lang, para makasabay natin si Mommy. Nympha, gusto ko magkaroon tayo ng privacy. What do you mean? Nakapamamasyal at nakapag-usap naman tayo ng malaya ah. Hindi yun ang gusto ko. Huh? Magpunta tayo sa isang lugar na tayo lang talaga. And we can do whatever we want. I understand. Pero Billy, ayoko ng gusto mo. Labag sa kagandahang asal yun. At sa kalooban ng Diyos. Because we're not yet married. Look, Nympha, hindi na tayo mga bata. We both have a stable job. Kaya okay lang kung may mangyari sa atin. But it's not okay with me, Billy. Ang gusto ko, ikasal akong malinis. Ang KJ mo naman.
Don't you trust me? May tiwala, pero ang gusto ko talaga, sundin kung ano ang tama. Ang itinuro sa akin ni Mommy. Alam mo, Nympha, nakakabagot na tong relasyon natin. Walang excitement. Kung ganyan ka lagi, maghahanap na lang ako ng ibang makapagpapasaya sa akin. What? Para yun lang? Nakipag-break na siya kagad? Oo, talagang pinakita lang niya na after lang siya sa sex. Kaya pala, ilang araw ka na niyang hindi sinusundo dito sa office? It's okay. He's not a lost. Hindi ka man lang ba nalulungkot? Medyo malungkot din naman. 1 year din naman kami eh. Pero mas nangingibabaw sa akin ang pagmamahal at pagpapahalaga sa sarili. At para sa akin, dapat lahat tayong mga babae ganon. Para kahit iwan tayo ng mga lalaking walang kwenta, hindi tayo iiyak-iyak na lang sa sulok. Dahil kayang-kaya nating bumangon. Oh, bilib talaga ako sa prinsipyo mo, Besh. Kaya lang, paano na? Wala ka ng boyfriend. Oh, so what? Hindi naman ako pinanganak na may boyfriend Kaya okay lang kahit wala. Basta, ang priority ko ngayon ay ang trabaho ko at ang pagpapasaya sa mami ko. Ang ganda naman ng ilog na ito, Tito Rafael. Ang linis. Sabi ko na magugustuhan mo eh. Sinigap namin mga taga rito sa probinsya natin na mapanatili talaga ang kalinisan nito. Teenager pa kami ng daddy mo, anak. Ganito na ito kaganda. Kaya nga madalas kaming mamasyal dito nung araw. May bad memories pala sa inyong place na to. Sana pala, hindi na lang tayo namasyal dito. Bakit naman? Hindi naman malungkot si Eloisa, hindi ba? Tama ang sinabi ng tito mo, anak. Matagal lang tapos ang sa amin ni Alfredo. At tanggap ko na yon ang maluwag sa loob ko. Naalala ko lang yon dahil narito tayo. At saka, hindi naman magbabagong lahat. Kaya hindi na dapat magsenti. Tama po kayo, Tito. Sinabi ko rin sa iyo, anak, ang lahat ng pagkakamali ko sa nakaraan. Pati na yung maaga kong pagdadalang tao sa iyo. Para wag mo akong pamarisan. At nang makapili ka ng lalaking mas makabubuti para sa iyo. Yes po, Mommy. Kaya naman po, hangang-hanga ako sa inyo at sinusunod ko ang lahat ng turo niyo sa akin. Kaya hindi ka talaga mapapahamak, pamangkin. Dahil kahit iniwan kayo ng daddy mo, may responsible at mapagmahal ka namang ina na patuloy na gumagabay sa'yo. Kilala ko itong kotseng ito sa malapit sa akin Hindi ako maaaring magkamali. Kotse ni Billy. Hi, Agnes. Pauwi ka na ba? Hi, Billy. Ikaw pala. Oo, bakit? Sakay na. Ihahatid na kita. Ha? Hindi ko naman kasama si Nymphe. Bihira nga kami magkasama nowadays dahil busy siya sa work niya. Okay lang, kahit hindi mo siya kasama. Naging kaibigan din naman kita noong kami pa. Kaya hindi naman siguro masama na makipagkwentuhan ako sa'yo. Halika na. Para hindi ka mahirapang umuwi. Okay. Sige na nga. Pagod na rin talaga ako eh. At gusto ko na talagang umuwi.
Ito ang buhay ng nag-iisa. Pwedeng uminom kahit anong oras. Pwedeng mambabae anytime. Pero aminin ko, malungkot. Kumusta na kaya sila? Maraming taon ko na silang hindi nakikita. Kasalanan ko naman talaga eh. Hindi ko pinahalagahan ang aking isang bayan na naig sa akin ng masamang pita ng laman. Gusto ko sana silang talawin. Harapin kaya nila ako? What? Nagtapat siya sa'yo? Yes, Besh. Last night lang. Ang bilis nga eh. Ilang beses niya akong naihatid sa bahay eh. Nanligo na agad. And what did you say? Don't worry about me, Agnes. Okay lang, kahit maging kayo pa. Nakalimutan ko na siya. Besh, binasted ko kagad siya, no? Mahalaga yata sa akin ang friendship natin. Isa pa, ayoko nga sa lalaking sex lang ang gusto sa girlfriend. Pinahahalagahan ko rin ang dangal ko, no? Ganyan dapat lahat ng babae. Mataas ang pagpapahalaga sa sarili. Hindi puro puso. Mas dapat na sundin ang isip. Bakit ba ganyan ka katatag, Besh? Dahil sa ginawa sa amin ni Daddy. Ilang beses niyang sinaktan ang damdamin ni Mommy. Then finally, iniwan din niya kami. Hindi sinuportahan dahil sa ibang babae. I know how it hurts kay Mommy. Pero hindi siya nagpatalo sa lungkot at sakit na naramdaman niya at that time. Lalo siyang nagsikap. Araw-gabi, nagtrabaho para mapaunlad ang buhay namin. At nagtagumpay si Tita Eloisa. Yeah, that's why she's my idol. Siya ang naging gabay ko. Kaya kahit nawasak ang family namin, naging maganda pa rin. Lalo na yung kinabukasan ko. Kaya ako, hindi ako magmamahal ng lalaking Nympha, anak. Kayo? Paano niyo nalaman kung tirahan namin? Pinagtanong ko kayo. Hinanap. Dalagang-dalaga ka na, anak. Bakit? Inisip niyo bang hindi ako magdadalaga sa loob ng 11 years na pag-iwan niyo sa amin? Nympha, anak. Patawarin mo sana ako. Alam kong malaki ang pagkukulang ko sa inyo ng mama mo. Kaya ako naparito para humingi ng tawad sa kanya. Bakit pa? Nabuhay naman kami ng tahimik at masaya kahit wala kayo. Napaunlad nga niya ang buhay namin. Kaya hindi na namin kayo kailangan. Umalis na kayo. Maupo ka, Nympha. Bakit po parang galit kayo, Mommy? Dahil hindi ko nagustuhan ang ginawa mo sa iyong daddy. Mabuti na lang pala't inabutan ko siya sa daan. So, nagkausap pala kayo ng lalaking yon. Nympha, huwag mong tawagin ng ganun ang daddy mo. Hindi kita pinalaking walang galang. Ma, hindi niyo naman ako masisisi kung ganito man ako. Sinaktan niya kayo. Tayo. Pinabayaan niya para lang makapagpasarap siya. Sinira niya ang pamilya natin. Anak, tapos na yun.
Nagabayan naman kita kahit wala siya. Yun ang ama! Kaya wag niyo na siyang pabalikin pa sa buhay natin! Anak, ang gusto ko lang naman, hayaan mo siyang gampanan ng pagiging ama niya sa'yo. Bakit ba? Nandiyan naman po kayo! Mommy, kayo lang enough na po for me. Paano kung mawala ako, anak? Hindi mo ba naisip yun? Kailangan mo pa rin ng isang ama, Nympha. Anak, bigyan mo sana ng pagkakataon sa puso mo ang pagpapatawad upang maging magaan ang loob mo. Katulad ng ginawa ko. Magkaibigan na kami ngayon ni Alfredo. Nagpapasalamat ako at hinarap mo na ako, anak. Dahil po kay Mommy. Siya po ang nagpalambot ng puso ko. Ang naging idolo ko mula nang iwan niyo kami. Nagsikap po siya at ginabayan ako. Kaya hindi nasira ang kinabukasan ko. Kaya naman humahanga ako sa mami mo. At abot-abot ang paghingi ko ng tawad sa kanya. At nagpapasalamat ako dahil pinatawad na niya ako. Magkaibigan na kami ngayon. At sana, anak, mapatawad mo na rin ako. Bigyan mo ko ng pagkakataon na magampanan ang pagiging ama ko sa iyo. Opo, Daddy. Pinatatawad ko na po kayo. Nympha. Handa na akong tanggapin kayong muli bilang ama ko. Makasama sa pagharap sa buhay. Totoong mahirap kung mawawasak ang isang sambahayan. Maaaring masira ang kinabukasan ng anak. Maaari siyang mapahamak. Subalit kung may isang magulang na mananatili niyang gabay, may iwasan ng kapahamakan sa tulong ng Diyos sa kanyang panahon.